Good morning guys. So today is a beautiful day and a nice day and a very relaxing day guys kasi kagigising ko pa lang. So kahapon guys is bumisita yung kapatid ng jowa ko at yung asawa niya at yung anak na kahapon. So binisita nila ako kasi nga may sakit nga ako, 'di ba? So may possible na ma-operahan ako. So binigyan ako nung asawa niya ng isang Mama Mary, yung Panginoon, para daw magdasal ako. Tapos kasi yung binigay niya sa akin guys, nung nagkaroon daw siya ng problema sa panganganak niya, may possible na mamatay siya at saka yung bata. So nagdasal siya na nagdasal. So, nagkatotoo yung dinasal niya na survive yung anak niya. Na-survive yung anak niya. Tapos, survive din sila. Tapos, ngayon, binigay niya sa akin yung Mama Mary. Sinabi niya sa akin, magdasal daw ako. Para maging okay daw ako, sinabi niya. Kahit nila. Tapos, kasi sa appointment namin is February 9. Pupunta kami ng hospital. Inimbitahan nila kami sa bahay nila. Pagkatapos tayo pumunta ko ng hospital, kumain daw kami ng tanghalian doon sa apartment nila. Ang bait nila, no? Sobra. So, ayun guys, yan. Good morning guys. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon guys, wala kami yung sakyan. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin today. So, pero ngayon guys is nagugutom ako. So, kakain tayo ng umagahan. So, may bread pa kami. So, ayun, nakakainin namin ngayon. Morning. Hi guys, it's me Cheryl. At ngayon is kagigising ko lang. At pag-uusapan natin ngayon if madali lang ba makapagtrabaho dito sa Brazil or madali lang ba or mahirap. So, sa mga tao dyan na gusto mag-cross country o mag-think na pumunta dito sa Brazil is mag-isip-isip muna tayo guys bago tayo pumunta dito. So, first of all guys is ang mga tao dito is hindi marunong mag-English. Okay? Hindi lahat ng mga tao dito nakakapag-English. Pag pumunta ka sa grocery store is hindi sila nakakapagsalita ng English, Portuguese lang sila. So, para sa inyo na gustong pumunta dito sa lugar nila is kailangan nyo muna mag-aral ng Portuguese guys kasi mahihirapan kayo. Maganda ang Brazil for tourism kung gusto niyo magbakasyon dito or tumingin-tingin ng mga iba't ibang klase ng lugar, pwede kayong pumunta guys. Pero kung gusto niyo magtrabaho dito, mahihirapan kayo pag hindi kayo marunong mag-Portuguese, okay? At dito kasi sa lugar nila guys, madali ka makapaghanap ng trabaho kung marunong ka ng salita nila. At hindi po ganun kadali yung lingwahe nila dito guys, sobrang hirap. Ako nga ilang taon na ba ako nag-i-stay dito, mga 1 year and 2 months na kami nag-i-stay dito, pero mga basic pa rin ang alam ko guys. Kasi dito ang eskwelahan nila guys is walang nagtuturo ng English. So, kailangan mo talaga ng private teacher mo na marunong mag-English to Portuguese. Kailangan siyang pumunta dito sa apartment nyo at tuturuan ka. Pero kung gusto mo pumasok sa eskwelahan, hindi ka matututo kasi lahat ng mga teacher doon nag-i-speak ng Portuguese. So, ayan nga guys. Tapos, dapat guys is, ano pa ba? Ewan ko lang pero pwede kang mag-part-time sa mga bahay, tagalinis, mga ganyan. Kung may mga kailangan sila tagapag-alaga ng bata, pwede mga ganun. Pero kung sakaling gusto mong mag-work sa mga company, sa mga grocery store, sa mga sales, hindi ka pwede mag-work guys. Kasi kung hindi ka marunong mag-Portuguese, hindi ka pwede mag-work. So, yan nga. Kasi ako ngayon guys, wala akong work ngayon. Nag-YouTube lang ako, nag-video lang ako. At hindi ka rin pwedeng mag-work sa company kung wala kang mga papers na nakikailanganin mo. Like, ewan ko, parang meron ata silang basta may mga papers na kailangan din para makapag-work ka sa mga company or sa mga sales na ganyan guys, diba? So, yan nga guys. So, ngayon guys is nagising ako kanina, so bumalik na naman ako matulog kasi
Kasi guys, kagabi, bumisita yung kapatid niyang lalaki, tapos yung asawa, tsaka anak niya. So, nagluto kami ng chicken, nag-barbecue sila ng chicken, tapos sausage. Ayun yung Tapos yung jowa ko ngayon guys, wala siya rito kasi nasa kusina siya, nagluluto siya ng sopas. Kasi may natirang chicken kagabi na barbecue. Gagawin yung sopas yun. So, ikakat-kat niya ng small. Pagkatapos is ayun yung ipagsasahog niya pang sopas, diba? So ngayon guys is i-share ko rin sa inyo kung ano rin ba yung mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng permanent resident visa dito. So sa mga taong gusto magkaroon ng permanent residence visa dito sa Brazil guys, dapat kinasal kayo sa isang Brazilian people para makakuha kayo ng permanent residence visa, pero hindi naman porket kinasal na kayo makakakuha na kayo, may mga kailangan pang mga papers yun guys. So ang kailangan ninyo ay yung marriage certificate ninyo, yung NPI clearance ninyo na nanggaling sa Pilipinas at naka-apostel siya guys, at dapat naka-translate lahat sa Portuguese. Hindi po dapat lang sa English, kailangan ng Portuguese guys, kasi pag pumunta kayo dito sa country nila, dapat yung mga papers ninyo na English ita-translate to Portuguese. So ayun nga, so mahal ang translator dito guys, kasi binabayaran sila words by words nga, yung sentence by sentence nga. So doon nila binibase ang babayaran mo. So, nung nagpa-translate kami ng documents namin, yung birth certificate at CNMR, kasi English siya, pinatranslate pa, nagbayad kami ng mahal. So, yan nga. Mahal talaga guys magpa-translate ng documents. Pagkatapos, kasi guys, nung pumunta kami ng Federal Police, may appointment kami for interview ng permanent residence visa ko itong March. So, pagkatapos nun, pag naipasa mo na lahat ng mga papers mo sa Federal Police, mag-wait ka pa ng 2 months, 60 days para magkaroon ka ng residence visa dito. So, hindi ko alam kung anong klase ng residence visa or ang ibibigay nila. Ang alam ko is itatatak nila doon yung visa mo sa passport mo, tapos bibigyan ka nila ng ID. So ayun ang makukuha mo. So ang permanent residence visa dito sa Brazil is 9 years. 9 years yung So 9 years ang ibibigay ng Federal Police. Tapos renew ka na lang after 9 years. Magre-renew ka na naman sa Federal Police. Ganun. Pagkatapos, kasi kami guys, kailangan namin ng permanent residence visa ako dito para makaalis kami ng bansa, kasi may pinapasok kaming place at mahirap siyang pasukin guys, kasi wala akong permanent residence visa o wala ba akong reasons para bumalik dito sa country nila, ganyan. Maraming mga hassle sa interview, kaya nga yun. So, yun nga guys, wala namang masyadong ganap. So, na-share ko lang sa inyo yung anong bang kailangan ninyo sa pag-process ng permanent residence visa dito sa Brazil, at madali lang ba mag-work dito sa Brazil. Ayun lang guys ang topic natin. So today, yan nga, nandito lang ako sa kwarto. Dito lang ako sa kwarto guys. Manonood na lang ako ng TV guys. So ayan po na yung video ngayon dito. So I will end the video for today. Sana nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you guys. Bye!
is Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today guys is barbecue day because we decided to eat barbecue for today. We don't know what we will eat. I don't know. So i-check namin mamaya guys kung anong gagawin naming barbecue. So first is wala kaming bisita guys sa bahay. Gusto lang namin mag-barbecue. So on the way na kami guys. Maganda ang weather ngayon guys. Tingnan nyo. Hindi siya masyadong maulap ngayon. Maaraw siya. Hindi before yesterday. So ayan yung mga kable ng wire nila. So tara, maganda ang gloomy. Hi guys, so nandito na kami sa barbecuehan. So dito sila bumibili ng mga pang barbecue nila. So ito yung mga meat. So ito siya guys. Ito siya guys. So ito yung makikita niyo yung mga price. So ito siya. Masarap to guys. Ito yung mga karne. This is special for putting the beans. What is this? When make beans for put in beans. Yeah, it looks nice. Yes. Very good quality that. This is same like in the mall, right? Yeah, this is bacon, huh? Yeah. What is this? Here have the complete pack. But I have a think I don't like it here inside. This is good for the beans because already... I have a think I don't like it. So ngayon guys, nakauwi na kami, nakabili na kami ng pang barbecue namin. So ano ba ang mga binili namin? So first is bumili kami ng uling guys. Karan, ito yung uling na ginagamit pang barbecue. At bumili kami ng bread. So, kanina guys, habang namimili kami is nagtitingin-tingin ako. So, tinignan ko to. Tinanong ko lang kung ano bang bread to. Nung tinanong ko lang sa kanya, kinuha naman na niya agad. Tapos, binili na niya agad. Oh my goodness. At, itong cheese guys. Hindi ko talaga alam kung bakit gustong-gusto niya ng cheese na ganito guys. Alam niyo akong na-try ko ang cheese nila sa aeroplano. Ay, hindi ko gusto ang cheese nila, guys. Walang lasa. Ewan ko kung may lasa to. Pero walang lasa talaga ang cheese nila. At ito, may binili kami na hindi ko alam to guys kung anong klaseng karne. So, pang beans. Pang beans siya, guys. So, kasi ang sarap ng beans nila dito guys. Paborito ko yung beans nila lalong-lalo na sinasahugan nila ng karne. So hindi ko siya alam guys. May name siya dito kaso hindi ako marunong sa Portuguese. So kaya hindi ko siya mabasa. I think it's Costelia de Fumada. I think so. I'm not sure it's right. Tapos merong hotdog guys. Iba-barbecue niya rin to. So ang tawag dito is Linguicina. So, 12.37 siya. So, bumili siya ng isa, dalawa, tatlo, apat na peraso. Tapos, itong ang iba-barbecue namin ngayon. Ito siya, guys. Ang laki niya. Kasi, guys, naghahanap ako ng maliit na lang. Yung parang ganito lang siya. Ganito lang, kalahati lang siya. So, wala kaming mahanap. So, ito ang binili namin. Ito siya, guys. Ganito yung tsura niya. So, mag-barbecue kami. So, first, wala kaming bisita, guys. So, naisipan lang namin na mag-barbecue kasi talagang gustong-gusto niya kumain ng barbecue, guys. So, yeah, bumili kami. Kakain kami mamaya. So, saan ba kami nagba-barbecue, guys? Doon sa labas, guys, may balcony doon. So, may place doon for making barbecue. Yung sa mga past video ko, may nakita kayong kung saan kami nagluluto ng barbecue. So, ngayon, guys, itatry natin yung tinapay na binili. Ito siya. Itatry ko siya kung masarap pa.
So, pag binuksan nyo siya is may tali siya dyan. Ganito nyo siya buksan. I-try natin siya guys kung anong lasa niya. So, ito siya. Tara! Try natin kung anong lasa ng tinapay. Masarap siya. May lasa siyang milk. Sarap niya guys. Bale, ito pala damit ko guys. Damit niya to. Alam niyo yung mga t-shirt na hindi na kasya sa kanya kasi nga tumataba na siya. Dami na niyang kinain ng mga baboy. Nung pumunta kami dito sa lugar nila, tumaba siya. Nung nasa Dubai kami, hindi siya ganyang kataba. Kasi malapit lang yung bahay ng yung kapatid niyang lalaki. Tapos malapit lang yung bahay ng nanay niya. Pag nagpupunta kami doon sa bahay ng kapatid niya, ang dami nilang niluluto na barbecue. Pag nagpupunta rin kami sa bahay ng nanay niya, ang dami ding pagkain. Kaya napupurga na ako sa kakain dito guys. Sarap niya. Masarap to pag may kape guys. Sausaw nyo. Nagugutom na ako guys. Ang tagal pa niya. May kausap pa siya sa telepono. Nag-aantay na ako ya. So maya na lang mag-video guys. Kain muna tayo ng biskwit. Good morning guys! Another video. Yesterday nag-video ko pero hindi ko in-edit. So isasama ko na lang siya sa next video. Itong video ngayon guys. So nandito ako ngayon sa balcony. Taran! Kung saan maganda po ang weather today. So papakita ko sa inyo yung weather. Bali guys, doon pala kami magba-barbecue mamaya. Diyan sa square na yan. So papakita ko sa inyo. Ito guys ang weather today. Very nice air. Maganda ang simoy ng hangin guys. So doon ang lot. Sa baba is may mga puno. At pwede ka rin maglakad doon sa baba guys. Which pwede ka umupo. Ayan. Taran. So ngayon guys is mag-i-start na yung barbecue. Kaso maulan siya. Hindi kami makakaupo sa labas. So ipapakita ko sa yung karne na lulutuin ngayon. So ito siya guys. What kind of meat this one baby? The name here is Maminha. Mami, what kind of animals? Cow. Cow. So ito yung... Here cow here cut different cuts, né? The different quality the meat have and give a name. This is called very nice meat in this. So ito siya guys. Ito ang lulutuin mamaya. Kaming dalawa lang kakain ito. So may hot dogs. Why have black hair baby? This one. What's this? This maybe is I don't know in English maybe, but this for give it more tasty. Like spice, like you put things inside. So ito guys, para siya lang gunisa. Tapos ito, we eat rice. Guys, nasa balcony tayo ngayon. Taran. Pero hindi tayo makakain dito guys kasi pumapasok yung tubig ng ulan. Umuulan siya ngayon. Dito sana namin gusto kumain guys kasi yung tubig pumapasok sa balcony kasi nga walang cover yan. Wala siyang cover na glass dito. So hindi kami makakakain dito. So dito kami nagluluto ng barbecue guys. Ito. So, ito yung place kung saan kami nagluluto ng barbecue. Ito yung lights niya.
So, doon yung lalagyanan ng uling, guys. So, yung usok niya, guys, lumalabas siya doon sa taas. Which may usok, may anuhan siya ng usok doon. So, ito siya, guys. Hey guys, it's me, Cheryl, and welcome sa aking YouTube channel. So, today's video, guys, is very special because ang pinakahihintay namin na ilang months ay dumating na. So, So, dumating na siya, guys. Ang laman po nito is yung NBI clearance ko. So, paano ba kami nakakuha ng NBI clearance, guys? So, first, guys, is nagpunta kami ng Philippine Embassy dito sa lugar nila sa Brazil, kung saan makikita yung Philippine Embassy sa ibang city. So, mga lang siya, 2 hours drive siya. So, ang kukunin mo dun, guys, is yung NBI form mo, kung saan may fingerprint. Ipapakita ko siya yung picture dito, guys. Ito yung makukuha ninyong ito yung makukuha ninyo sa Philippine Embassy na may mga fingerprint, na may mga signatures ninyo dahil kailangan yon. Pangalawa, guys, kailangan ninyong gumawa ng isang authorization letter which in-authorize nyo yung person na kumuha at mag-process ng NBI clearance nyo. Tapos, kailangan nyo rin ng inyong passport copy, yung harap, tapos yung side niya. Parang ganito siya, yung na merong signatures. So, ayun ang mga kailangan ninyo. So, isinend ko yun sa isang agency sa Manila. So, sila po ang nag-process ng aking NBI clearance, guys. So, very legit talaga sila, guys. Na-check ko sila sa Facebook. Chinek ko yung website nila at lahat-lahat. At ang pangalan po ng nila is, hindi ko alam masyado kabisado. Basta So, ang pangalan ng kanilang agency is Nordic Authentication Agency for the Philippines. So, it calls NAAP, guys. Very legit ang ang agency nila, guys. Very fast sila. Madali lang silang process ng mga documents ninyo. Nakadepende kasi yan sa mga DFA, yung mga ganyan. Kung may slot na pwedeng ipasok at pero ang NBI, guys, sobrang dali lang nilang nakuha. Ang nahirapan lang, guys, at natagalan is yung sa DFA, yung pag-apostle nga, di ba? So, ito na siya, guys. Na-receive ko siya February 21 kahapon. So, paano ko siya na-receive? Tumawag yung DHL sa akin na yung papers is dumating na. Kasi yung pangalan ng papers ay hindi nakapangalan sa akin. Kasi, guys, yung papers hindi nakapangalan sa akin, nakapangalan sa kapatid niya. Kasi lahat ng mga nare-receive namin mga papers is doon pupunta sa kapatid niya. Kasi hindi namin ginagamit yung namin dito hindi namin ginagamit yung address namin dito kasi nga umuupa lang kami ng apartment, diba? Baka lumipat kami ng ibang apartment, hindi na pwedeng mabago yung yung change ng location. So, ginagamit namin is yung location ng kapatid niya. So, ito na siya, guys. Na-receive ko siya kahapon, mga bandang alas 12 or alas 11 ng tanghali. So, ito na siya. Taran! Ganitong itsura niya, guys. So, nandito yung recommended weight at nandito yung pangalan DHL. So, nandito rin yung mga resibo, guys, ng kung yung pag nagsisend ka ng mga product, may mga ganito, may mga ganyan. So, nabuksan ko na siya kahapon, guys. So, ang mga laman niya, guys, is first is ito, guys.
Ito yung binigay sa akin ng agency. So, nagsusulat sila ng mga ganito for choosing their agency, for trusting their agency. Ang nakasulat dito is, "Thank you for trusting NAAP. We hope these documents will help you achieve your goals." So, ang pangalan niya is Nordic Authentication Agency for the Philippines. So, nakalocated sila sa Manila, guys. So, may rin sila, may website sila, guys. Ito, www.authentication.dk, at may Facebook din po sila, Nordic Authentication Agency for the Philippines, at meron din po silang messenger na kung saan pwede kayong mag-send ng message na Fast and Easy Apostle PH yung pangalan, at may mga telephone number din sila at mga contact email din sila. So, ang pinaprocess po nila is we also offer legal documents like DFA Apostle, PSA Birth Certificate, PSA Senomar, PSA Marriage Certificate, and NBI clearance and embassy legalization. So, ito yung mga pinaprocess nila sa kanilang agency, guys. So, very sila, guys, very trusted and very legit sila. So, kung gusto ninyong magpa-process ng mga papers at documents ninyo, mag-contact lang kayo sa Nordic Authentication Agency for the Philippines for your documents. Kung sakaling hindi kayo makauwi ng Pilipinas, hindi ninyo ma-process ang mga kailangan ninyo, very legit siya, guys. So, hindi sayang ang perang ibabayad ninyo. So, ayan yung first na nakita nyo. Tapos, ito ay resibo, authentication slip, which is 100 pesos. Mura lang siya, guys. Mura lang ang authenticate ng mga documents ninyo. Napamahal lang siya kasi nagbayad kayo sa agency. Kasi mahal talaga ang agency. Pagkatapos nyan, guys, is... So, may copy siya ng NBI clearance ko. Ito siya, guys. Taran! So, ganyan yung itsura niya, guys. Papel lang naman siya. Hindi pa talaga, nakakuha ako ng NBI clearance before, long time ago, guys. Kaso nakalimutan ko na yung niya, NBI ID number. So ito, guys, kung sakaling ma-expire na tong NBI ninyo, pwede ninyo siyang i-renew through online, guys. So madali na. So kailangan kasi ito, guys, for residence visa ako dito kasi, guys, ito, guys, yung ma-check nila kung sakaling may criminal record ka or wala kang criminal record sa country ninyo. Kasi nga dito sa Brazil, guys, hindi ka pwede magkaroon ng residence visa dito pag may criminal record ka. Kasi tinitink ng federal police na umalis ka sa country ninyo kasi may masama kang ginawa. So, nandito lahat. So, ang remarks dito is no derogatory record. So, I think yun yung yung nakasulat dito na wala akong ginawang masama sa Pilipinas. So, ayan na siya. Ito na siya, guys. Dumating na siya. So, ayan yung laman. Tapos, meron pa isa dito. So, ito na yung, guys, napapostal na siya. Taran! So, bakit lahat ng mga documents na galing sa Pilipinas kailangan ipa-apostel? Kailangan talaga, guys, ipa-apostel, guys, kasi kailangan nila dito na hindi pwedeng xerox lang o copy lang. Kailangan nila ng tatak na ganito, guys, sa Pilipinas. At dito sa likod, guys, is may makikita kayong tatak ng Pilipinas. So, ang nakasulat dito is Department of Foreign Affairs, Philippines. So, pag ganito, guys, itong papers na to is kasama na dito yung ganyan. Taran! So, magkaparehas lang naman sila. Magkaparehas sila, guys. So, ito na yung papers ko. Na-receive ko na siya. So, namahalan lang ako, guys, kasi nagbayad ako ng agency. So, kung gusto ninyong maging very fast yung mga documents ninyo, mas magandang magbayad na lang kayo ng agency. Mas maganda at komportable kasi pinaprocess na nila lahat-lahat. So, kasama na doon sa binayaran ko is yung pag-deliver ng nitong documents. So, lahat-lahat nandun na. So, ito siya, guys. Itsura niya. Taran! So, ang nakita ko kasi before sa Google, sa internet, na may red ribbon siya. So, ang kinaibahan lang ata, inalis lang yung red ribbon, tapos ito na lang siya.
Ganyan siya. So, kailangan siyang ipa-translate sa Portuguese, guys, kasi dito sa Brazil, lahat ng mga documents na galing sa Manila, kailangan ipa-translate sa Portuguese. So, ito na yung tsura niya. Kaya, nagbabayad din kami ng translator, guys, kung saan. Hindi naman masyadong mahal ata to kasi ano lang siya, ito, kailangan ipa-translate to, guys. Taran, itong harap, tapos itong kailangan naka-translate siya lahat sa Portuguese, guys, kasi yung federal police dito, guys, hindi marunong mag-English. So, hindi nila naiintindihan to. So, kailangan ipa-translate sa Portuguese, yun lang. Ayan yung mga laman nito, guys. Tara, wala nang ibang laman. So, ito siya lahat. Ito yung marireceive ninyo sa agency. Kung sakaling nag-hire kayo ng isang agency na mag-process ng inyong mga papers, ito lahat ang marireceive ninyo. Taran. So, para sa akin kasi, ang kailangan ko lang NBI clearance. So, ito na siya, guys. At kailangan lang siya ipa-translate sa Portuguese kasi ang appointment ko sa Federal Police, guys, is May 7. Sinisipon ako. So, May 7, eksaktong nahabol itong itong NBI clearance ko, guys. So, ayan lang, guys. Na-share ko lang sa inyo na app authentication agency, guys. Kung sakaling gusto ninyong mag-process or kumuha ng isang agency, very legit talaga sila, guys. So, ayan lang, guys. Na-share ko lang sa inyo yung NBI clearance ko na nakuha ko na ngayon. So, I hope na na-enjoy nyo itong video. Kung sakaling gusto ninyong kontakin yung NAAP agency, may Facebook page sila. Ano ko dito sa video ko. At saka may email ad din sila. At saka messenger. So, pwede nyo silang i-contact doon, guys. So, ayan lang, guys. I hope na na-enjoy nyo itong video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all, guys. Bye! Hi guys, good morning sa ating lahat dyan. So ngayon, guys, is gumising ako ng maaga kanina. Alas 5 gising na ako, guys, kasi gusto kong maglakad kami. Alam mo, nakapagod yung nagbi-video ka na umaakit ka sa bundok, guys, pero todo na to, guys. So pinilit ko ang aking jowa na maglakad kami kasi ayaw niya naglalakad. So maya na ako mag-video, guys, pagod na ako. Ay guys, so nag-stop kami, guys, nakakapagod siya. Kalahati pa lang yung napupuntahan namin. So ayun, guys, yung may tuldok na bilog doon, yun yung napuntahan na namin. Nandito kami naka-stop over. Pababa na kami, guys, kasi hindi namin kayang umakyat sa taas. Masyadong malayo na. Hi guys, so kakauwi lang namin kanina. So nag-rest na kami. Mag-shower ako mamaya kasi naglakad kami kanina. So pag-uusapan natin, guys, is about sa mga foreigner na mayayaman ba sila? Ayun ba? Mayayaman ba yung mga foreigner na So, marami akong nakikita sa TikTok, guys, about this issue na yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga ibang lahi, yung mga puti na nakapunta sa Amerika or nakapag-asawa at nakakuha ng green card. Mga ganyan-ganyan na ang daming mga chismosang mga tao na naiinggit. Actually, guys, naiinggit lang kayo sa buhay ng mga ibang Pilipina na wala kayo. So, yung blessing sa buhay, may kanya-kanya kayong blessing sa buhay at may kanya-kanya rin yung ibang Pilipino na blessing sa buhay. Huwag niyong isipin na porket nakapag-asawa yung Pilipina ng foreigner, yung asawa niya, susustentuhan niya kayo at susustentuhan niya yung buong pamilya ninyo, yung buong angkan ninyo. Hindi po mangyayari yan, guys. May mga ibang lahi na ganyan ang ugali, pero may mga ibang lahi na sobrang kuripot, guys. Hindi lahat ng mga foreigner mapamibigay sa kapwa. So, kasi sila, guys, bakit sila may pera? Kasi nung kabataan nila, guys, yung bata-bata pa talaga sila, nag-start na sila magtrabaho sa isang kumpanya. So,
nung buhay kasi ng mga ibang lahi guys, puro trabaho sila, hindi sila nag-i-stop mag-work. So alam ko yan guys kasi ako nakakasalamuha ko yung mga ibang lahi, nakakausap ko sila, nakapag-usap ako ng Amerikano, British, mga ganyan, at minsan ini-interview ko din sila about sa life nila. At ang isang sagot lang nila, nung bata pa daw sila, nagtatrabaho na daw sila at hindi daw sila nag-i-stop magtrabaho. At the age of 60 or 65, hindi pa sila nag-i-stop magtrabaho guys. Tingnan nyo, ang mga Amerikano na nakatira sa Amerika, nagmo-move sila sa Pilipinas kasi yung kita nila doon, mas malaki ang value sa Pilipinas guys. So yung mga Amerikano na yan, natapos na yung life nila na at the age of 60 or 70, nagre-retire na sila at nag-aasawa sila ng mga Pilipina. Syempre, hindi naman lahat ng Pilipina gold digger, hindi naman lahat ng Pilipina pera-pera lang ang habol sa mga ibang lahi, diba? Syempre, may true love din naman yan. At saka may respeto din naman yan sa kapwa nila. At saka yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng ibang lahi guys, may respeto sila sa isa't isa. Hindi lang pera. Kailangan nating irespeto ang mga ibang lahi. Huwag nyo silang tignan na sobrang yaman nila, na mapera sila. Kasi guys, sa bansa nila, nagtatrabaho din sila. At nagpupursige rin silang mabago ang buhay nila. Kasi guys, nung kabataan nila nagtrabaho sila, ngayon tumanda na sila, nagre-retire na sila. Pero nagre-retire sila, pero may pera silang sources of income, may pera sila. So, ang daming nakikita ko sa TikTok na ang daming mga problema regarding lalong-lalo na kapag yung anak nila nakapag-asawa ng ibang lahi, magulang ang laging problema dyan guys. Lalong-lalo na pag yung magulang mo hindi mo binigyan ng pera. May nakita ko isang Pilipina na halos nakita ko sa TikTok na halos sabihan na daw siya ng kuripot, walang utang na loob, walang ewan ko, lahat na ata ng bad things na masasabi sa kanya, sinasabi na ng mga tao sa kanya kasi hindi siya nagbibigay ng pera guys. Sa totoo lang guys, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa guys. Kahit na nakapag-asawa ka ng ibang lahi, nagtatrabaho pa rin kami. Kasi mas maganda yung may sarili ka mang pera at may sarili siyang pera. Nire-respeto namin yung ibang lahi. Hindi namin sila tinitignan ng puro pera na lang guys. Respetuhin nyo sila the way they respect you. Marespeto po ang mga ibang lahi sa mga Pilipina guys. Kaya nakikita ninyo pag may mga Pilipina na nakakapag-asawa ng mga ibang lahi na mga matatanda na sobrang maalaga yung matatanda, maalaga din po yung mga Pilipinas sa mga asawa nila. So, yung ibang lahi kasi guys, nakikita nila yung attitude mo. Kung ano din sila guys, alam din nila kung mukhang pera ka na ano. Kasi yung jowa ko guys, nakilala niya ako, may sarili akong trabaho, may sarili akong pera. At taga Dubai siya guys. Never ako nanghihingi sa kanya ng pamasahe kasi respeto namin sa bawat relasyon natin. Yun na sa tuwing gusto ko siyang makita, siya lagi ang nagbabayad ng mga pang travel ko papunta doon, di ba? Hindi ko siya pinagbabayad guys ng taxi kasi nagta-taxi ako dati ng mga 120 ata binabayad ko back and forth. So, irespeto natin kung sino sila guys kasi meron sila pinaghirapan nila yun. Kasi nakikita ko sa ating mga Pilipino, hindi ko naman nilalahat ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino kasi guys, mga tamad. Hindi naman lahat pero tamad talaga na hindi mapursige sa buhay. Yung bang hindi mapursige sa buhay, yung nakukontento na lang sa maliit na naiuwi nila sa bahay. Ang mga ibang lahi, hindi po ganun ang nila, nasa mind nila guys. Ang mga ibang lahi, hindi sila nakukontento sa maliit na pera. Talagang nag-hard work sila ng very very hard guys. So, sana ganun din yung mga Pilipino pero wala zero tayo. So, kaya kami mga Pilipino, nakapag-asawa kami ng ibang lahi kasi nasa kapalaran namin yun.
nasa kapalaran nyo yun guys. Kung talaga makapag-asawa kayo ng ibang lahi, makapag-asawa kayo. Kung makapag-asawa kayo ng Pilipino, makapag-asawa kayo ng Pilipino. Pero kasi ako guys, talagang mahilig ako sa mga guwapong lalaki. Minsan nga, pinapangarap ko lang sana magkaroon naman ako ng jowa na ano, maputi, matangkad, iba yung kulay ng mata, at blonde yung buhok. Tapos pag nasisinagan ng araw, namumula yung mukha. At nagkatotoo siya guys. Yung jowa ko, alam niyo ba pag nasisinagan niya ng araw, namumula dito sa pisigig niya. Ang ganda naman. Minsan nga tinitingnan ko siya, nagbe-makeup ka ba? Ba't namumula yung mukha mo? Kasi ako nangingitim ako pag nasisinagan ako ng araw. So, gwapo yung jowa ko. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Sana huwag niyong tignan ng Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner na mayaman na sila. Ang dami ko nakikita sa TikTok guys, may mga binabash pa na pinagsasalita ng masama kasi yung may isang Pilipina guys na ano, hindi siya masyadong kagandahan guys, na hindi siya nagme-makeup pero may asawa siya ibang lahi na gwapo, tapos may anak siya na gwapo din. So ang tingin sa kanya katulong katulong ng bata. So ang masasabi ko lang sa kanya guys, hindi naman porket may asawa ka na ibang lahi, nakasuot ka ng gold na earrings, gold na necklace, tapos magandang damit. Alam niyo ang mga utak talaga ng Pilipino, sa totoo lang, naaawa ako sa mga taong ganyan ng utak. Hindi ko ma-carry yung utak nila. Ayun lang yung mga utak ng mga Inggitera guys. Kaya kayong mga Pilipina na nakakamit ninyo yung mga buhay na gusto ninyo sa buhay, lalo nyo pa silang inggitin guys. Kasi alam niyo wala namang mangyayari sa inyo eh, kahit na sabihan kayo ng masama, ganyan o sabihin kayo inggitera, madamot, walang mababago sa buhay ninyo guys. Ang mababago sa buhay nila kasi nakadepende sila sa mga ganong pagsasalita sa ibang tao na nakapag-asawa ng mga foreigners. So hayaan nyo na lang sila. Mas maganda guys na isipin ninyo ang buhay ninyo. Mag-move on kayo sa mga taong ganyan. Yung mga taong ganyan dapat hindi na kinakakausap. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Nakahanap ako ng content na maganda. Sa kakapanood ko ng TikTok, doon ako nakahanap ng content. Pero, reality naman talaga yung sinasabi ko guys. May mga Pilipina talaga na tingin sa mga Pilipina na kapag-asawa ng ibang lahi is mayaman na sila, di ba? Lalong-lalo na paano nakapunta ka ng Amerika, nagkaroon ka ng green card. Nako, yung mga Inglaterra dyan, labas hanggang tenga yung ano ninyo. Basta ang isipin nyo lang guys is yung buhay ninyo, paano kayo makasurvive sa pandemya, ganyan. Huwag nyong iniisip yung mga chismosa guys, kasi ay mga chismosa guys is ano rin yan, ginagamit nyo yan sa mga for umangat sa buhay. Ayan yung mga taong nakakapagpursige sa inyong mas umangat pa sa buhay, di ba? So that's it for today's vlog guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all guys. Bye! It's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's video guys, pag-uusapan natin if we are rich or poor, ika nga. So explain po natin yan sa mga taong nanonood ng aking video kung mayaman po kami o mahirap kami. Because we eat nice food, we go different places, beautiful places. That's why they are thinking we are rich. Wait. Why? Nice food, normal food. You see, too much people here eating, go, walking, eat. This is normal. No, there's no reason for one person think you are rich because you eat in one restaurant. This is no option is available only for rich people. Normal people is possible go. Yes, because in my country, only people eat like this kind of food. Only the people have money. Okay, understand. But have one thing is very, very, very important. You need, think about here. Is when you speak about your country, remember, here is not your country. Here is Brazil,
different country, different style, different money to receive. People receive more money here, but people use too much money here for survival too. One thing very important, I listen you speak too much time about your country, speaking, my country is poor, my country is poor. No, your country, people receive minus, but the price of the things is minus too. Here, people receive more, but pay more for the things. If we check, if we make the relation, the one country and another country, it's all the same. I don't know why people always compare the lifestyle of them in the Philippines and the lifestyle here in Brazil. The difference the lifestyle in Brazil is because Brazil people start work too much early and continue working for too much years, working 40, 50 years is normal. If you work and work hard and study, you looking for culture for you. You have progress in life, but no, it's not life. Not a rich life. Not a rich lifestyle here. And explain to me why we go nice places. Why? Why we go in nice places? We are rich because we go in the beach. We eat nice food in the beach. Yeah, but you go in the beach, you go to the nice place because it's near here. Yes. It's very near. If you have the one beach in front of you, you not enjoy. Enjoy it. It's natural. Yes, guys, kasi yung place na kasi guys, yung place na kung saan kami nag-i-stay is malapit sa mga places na magagandang lugar, tsaka mga beach, magaganda. Kaya nakikita niyo sa mga video ko na ano ba yun, magaganda yung pinupuntahan namin. And in my country, baby, they think that I enjoy life only here in Brazil. Of course, because your videos is about the moments you enjoy. Little people see the good moments of your life, but people don't see can work, wake up early. People don't see nothing this. Like for example, another social media, like for example Facebook. If people see Facebook, what have there? People smiling, people walking in a good place, people in the beach. So, of course, if people see videos, think, have a good, excellent life. It's rich. No, people didn't understand. This is only moments can stay enjoying the life. People like my video about I am sad. You are punching my face like this. Why? You are making me like only cleaning the house, and you are making me my life like this. People like this kind of video in my YouTube channel, baby. My question is, who falling? Who you fall? When people watch for you, show for you only mom sad work, difficult life, or prefer to see one lifestyle good moments, smiling, nice place for you put inside your mind dreams, good dreams, but need to understand good dreams you need to work for go there. And people thinking that I have more money here. If people understand what is the life in Brazil, people need stop compare Philippines and Brazil, two countries, nice countries, beautiful countries. Have too many things here, beautiful. Have too many things beautiful in your country too. Okay, but the coast, the things is different. The culture is different. And people not possible compare Brazil and Philippines if you know make the difference the cultures. And because I make TikTok before that I have too much money in my hand. This is mine. No, this is mine. I give for you. So before guys, nag-TikTok ako at marami akong pera. So sinagot na niya, this is my money, baby. The money is mine. Think.
People see the money, see dollar. One time we make video with reals, another time make a video with dollars. For example, dollar. You take $10,000 in the hand and show, make movements with the money. If people think in the Philippines, oh, $10,000 too much money. Yes. But if people stay here in Brazil, $10,000, okay. It's one good money, not too much. If $10,000 in USA is nothing. It's nothing. Então people didn't understand. Different countries, different values of money. And people thinking, because I don't have work here in Brazil, people thinking that if you left me, I have nothing here, same like this. Have you never left you, my baby? I love you so much. People thinking too much bad to me, baby, really. But people can think bad about you. I imagine that these people have shit in the mind. Not possible have a things different. For example, imagine if my mom, for example, start thinking bad about me. Oh, what have in mind my mom? Give me life, make the obligation, they give me education, give me the food, give me the clothes. But this is the obligation, my mind, my mom. So why will think bad about me? My mom, when see me with progress, oh, celebrate. Turn too much happy because I have progress and it's possible continuing the next generation for me give what need. For example, my kids. Very, very, very happy my mom because for me it's possible give what my kids need. Yeah, because in my country, they are thinking you are a bad person if you don't send money to your family. Really, this culture need to change. Need to change it urgently. Need to change this culture in your country. While exists this culture in your country never will take progress in life because it's completely wrong. One mom, one father, waiting money of kid. Kid is not business. Kid is product of love, not business. So ayan lang guys yung video natin. That's it for today's video guys. So I hope na naintindihan nyo tong video ko at na-realize ninyo kung ano ang buhay namin dito. Hindi po kami mayaman dito. So kung magpapadala man ako or wala akong maipapadala, wag naman kung sana natin inuhusga ng isang tao. Because in my country, they judge people by don't give money for them. Same like you don't send money and they judge you already. They already know your whole personality, that you are a bad person, you are a shit woman like this, you are sorry. Shit person is who think like this. Who think like this is very, very, very cheat and don't have my respect. Because when one person judges one another per money, can this person have it? Per money can this person give for them? For that? No. This is not good person. This is shit person. This is shit person. So ayan nga guys, kasi nagagalit din yung jowa ko sa akin. Kasi yung mga tao nagsasabi sa akin ng mga bad things, hindi ko nire-replyan. Sinasabi niya sa akin na mag-reply ka para tumigil na sila, sabihin mo yung side mo. Pero mas maganda na lang nasahimik na lang ako kaysa may ginagawa kung kasi guys, yung mga utak ng tao kasi guys, gusto nila ng gulo. Hindi sila marunong umintindi ng tao guys. Kaya kung re-replyan mo sila, mas lalong lalaki yung gulo. So, mas maganda na lang natahimik na lang kami. So, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoy this video. Bye! Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's video guys, pag-uusapan natin is about sa share your blessings nga, kasi sinasabihan ako share your blessings daw. So tatanungin ko sa jowa ko kung mag-share siya ng blessings niya kasi siya ang may trabaho eh. So
So, pag i-share ba yung blessings na meron siya, guys, is mag-share din ba kayo ng blessings ninyo sa amin? Tsaka, guys, tutulungan nyo rin ba kami magbayad ng upa namin sa tinitirhan namin? Tutulungan nyo rin ba kaming magbayad ng sasakyan namin? Kasi pag nasiraan kami, kailangan magbayad niyan. So, kung mag-share siya ng blessings niya, dapat mag-share din kayo, diba? Para quits, para ano tayo, para fair tayo, diba? So, kakausapin ko siya, nandito siya sa tabi ko. So, kakausapin ko siya kung i-share niya yung blessings niya or yung mga pera niya sa ibang tao. So, baby, I have one topic about share your blessings. What you think about this? That I don't understand your question. share your blessings, same like in your life you have more blessings in your life, you need to share to other people. What you will say about these Share things? my blessings, the things I have. Yes, the things that you have. For example, you have your money, you have billions and millions of money. Share your blessings to other people. What you will say about these things? No, okay. Share these blessings. It depends too much about the level, how much money you have. But only simple send money, for example, for one person, another person, no. No. For example, because people talking to me that I have more blessings in life and I need to share to other people, like helping them. Yes. Okay. But how share? I think the contribution, my part in life about the blessings I have received in my life is, for example, and creating one foundation and offer in that foundation, for example, education for persons having more opportunity in life. Money, no. Money, never. Also, Because money don't help person. The money, for example, if you are one poor person. For example, if you are one poor person, I simple send money for you. I don't help you. Because you use this money for buy food, clothes, maybe pay any bills, and finish money. Okay, not to resolve your problem. What will resolve your problem? Opportunities in life. Então, what is right to make? The people who have too much money. Okay, making foundations for creating opportunities for a person. How create opportunities? Offered education, offered health, offered things for that person. Take more conditions for himself, for the self of this person, making the things, not giving nothing ready. This is wrong. because in my country, because you have kids, right? And your kids have good work, good income, good money like this. And you never ask money to your kids, like help you for this one, help you monthly like this. No. I have kids living in Europe. I have kids living in USA, having good life, good salary, and have very bad moments in life. But I never ask money. You never ask money for them. No, because the family. My mind, family is of me and my wife to down. Okay? Então, to down, I need help to down. Não ask help. Yes, because in my country, for example, you have kids working in Canada, in Europe, in America. For you don't need to work. The kids need to work for you survive. You told to me too much time about this, and the opportunity me and you told about this.
I say for you, this is very wrong in your country. This is maybe one big reason because your country is too much poor. Because your country, the people think kid is investment for receiving money in future. This is very, very, very bad. Very bad, bad. People keep thinking like this, don't have mind. Because this your country is too much poor. Yes, in my country also have too much poor people, but they have 5 kids, 4 kids like this. Imagine, well, how is the plan to future of the families in your country? Plan is the only way to the kids grown up for start to receive money the kids. I don't understand really. Sorry for the word, but this is shit. This one shit idea can the family have in your country, baby? And for you, you have how many sisters and brother? How many siblings? My family, okay, my dad, my mother, and 6 brothers. And you are 6, right? All of you is 6. Yeah, me and my 5 brothers. So you have mother and your father is died. Yeah. You don't support your mother because you don't have father anymore. Only your mother. You don't support your mother for monthly expenses, money like this. No. No, never give. No, because when my father, for example, work and pay to government tax, and after years can work, receive the resignation monthly. And now, when my father died, my mother continue receive this, and my mother work too, and I receive the resignation of her to the government. Then I receive the resignation of her and the resignation of my father. So no asking, no need. No need. And my country, people work with plan to moment turning old. This is good in your country, like different nationality, because when you are young, you think already your future when you get old. So Yes. because in my country, people think when they are young, they spend money for things like this, Same like in Las Vegas, in USA. In Las Vegas, they put money like this for earn more money. In my country, like this. No, this idea is very, very, very wrong. But you use your example, the Las Vegas. Las Vegas not give money. Las Vegas only lost money. You give money and you give money like this. But different, I can need to make plan for future. My plan for myself, for my future. No, in plan of my future, not possible. I put my kids give money to me. This is wrong. No. No. If, for example, you and me, if we make 5 kids and they grown up, we don't need to work because the kids work for us. You forget one thing. Our kids in this example grow up and start new families. Yes. And need support the new families. The family day. Support the family. Oh, yes. The kids grown up, married, and start one new family. And the mission of the kids is support that family can make it, and not the family the past. Not support father and mother. This wrong. And what another thing for me is much stranger when you told to me about the age people stop working in your country. When you told to me that people with 50, 55 years old think I am old. Wow, old. I have now 55 years old. And I feel like I have more energy now than 10, 20 years ago. In Brazil, normally people work until 70 years old. I have friends can have plans to work until 90 years old. In USA, for example, people are working until 70, 80 years old normally.
and include use the experience que have in the life for learning another generation, the new generation. Então, for me, it's much difficult to understand why stopping work too much early in your country. Because the reason is have kids working in Canada, in America, in Australia. Why the parents need work? But this is wrong. Yes. This is wrong because this kid is starting new families. Yes, it's wrong. It's wrong. But the mind of the people is very, very small. Have one sentence here. I don't make kid for me. I make kid for the world. The moment people understand this, the kid is for the world, stop the way things the kid. So, ayan nga guys. So, in-interview natin ang aking jowa. So, ayun nga yung sinasabi niya about your share your blessings. So, one thing in your life, you will not share your money to other people. What? Don't this you. Same like you will not share your money to other people. Same like this. Because share your blessings means like share your money to other people like this, like that, like that. Me? Share? Yeah, share your money. No. Okay, for example, if I'm a millionaire, billionaire, I will share my no money for persons, conditions, courses. So, ayan nga guys, nag-interview tayo sa aking jowa. So, sinasabi ninyo, share your blessings. So, sinagot na ng aking jowa. So, para sa akin guys, is tama naman talaga yung sinasabi niya lahat. Kasi guys, ang pera guys, nakakasira yan ng utak ng tao. Nakakagawa sila ng masamang bagay para magkaroon ng pera. Nakakapangloko sila ng kapwa nila or niloloko nila yung mga kapwa nila para magkaroon sila ng pera guys. Ang mga taong ganyan guys, nandoloko is hindi sila binibiyayaan ng Diyos. Hindi sila binibiyayaan ng mga blessings ng Panginoon kasi niloloko nila yung tao. Pag ang tao niloloko ninyo at hindi nalalaman ng tao na niloloko nyo siya, is ang Panginoon ang magbabayad sa inyo. Yung parang ang Panginoon ang maggagawa ng paraan para magbayad kayo sa ginagawa ninyong masasama, diba? So, para sa amin guys, hindi kami nagbibigay ng pera kasi din kami, hindi rin naman kami mayaman, hindi naman bilyonaryo yung jowa ko because they are thinking for you, you are billionaire baby. I'm billionaire. So, I'm his one worker man. Yes, my baby is a simple guy. He works, he have too much stress at work. No sleep, just only to gain money like this. Because people don't see what you are doing in life, only see what you have in life. Same like you have a nice car, we stay here in small apartment. What nice car? My car has 9 years of use. Yeah. Apartment, you see, the apartment mean you live here. Even a small apartment have 60 square meters. Yes, and if we are rich, guys, we are not renting apartment like we are staying in big house like this. We have someone cooking our food. We have someone cleaning our house like this. This is rich. You have drivers. Yes. So, this is the reason why I'm telling to all of you that... But if I have... imagine, if I have 2-3 cars, if I have... me and you together have one big house, a nice house. I don't need to send money for the one. Because this is the result of work. The years. Yes, that's why the culture of different nationality, like what you call this one, like American people. No. Not use. No. Not use different cultures for explain about the difficult life or good life. It's only attitude. People need to understand que the responsibility, the life is them.
not the another person. For example, I have 4 kids. My kids don't have responsibility for one good life to me. No, the responsibility is my 4 kids make one good life for them. For only. And kids can we will make, I don't know. But no, never. This the waiting for kid to send money because kid have money. No, kid have money but have responsibility. Kid have money but have family. Kid have money might need make it the future because the kid turn older in future too. Don't need building one good life now for to have one good life in the future. I know some other people working in Dubai, they have a nice work like working in Burj Al Arab, Burj Khalifa like this. And this Filipina telling that they don't have anything left for themselves. No. Wait. What's changed because what changed in the life because the person working in one country can have Burj Al Arab, Burj Khalifa, good beach, good life, good. What changed? No change nothing because all this have one very big cost in life. If this person stay there and enjoy life, the good things we have in this country is because work for enjoy this. Então no need, never to send money for because my country is poor or because my father is poor. Okay, for example, if you have one problem, now happen one big problem in family. Okay, I accept making one meeting with all the brothers. This what happened. I happened that. What need? I need one X money for solving this problem. Health, I don't know. Okay, então we are aqui 3 brothers, for example. Então need 30,000, for example. Okay, 10,000 I have. I put. You put 10,000 and you put 10,000. Mas no monthly. It's one time. It's for one help. Not monthly. And need to check if this not turn difficult the life, my life. Because if turn my life, no. So because I never I will work for help father, mother, and no building my future. First me. If I have one good life, I build one good life. I have money, not for me just enough. If you need help, okay, help. But help and essentials, no monthly. No monthly. Never. Because Never. Because if I make this, my example is very bad because I turn my father and my mother too much lazy. No need. Of course, if you give monthly money, why need work, right? Yes, I turn lazy. What will you make? Only sit and wait the day of die? Yes. This is not life. This is not life. So, ayan nga guys. So, in-interview ko ang aking jowa about share your blessings. So, nakita niyo yung reasons niya. So, hindi ko alam. Kasi nasa tao naman talaga yan guys eh. Nasa tao yan kung gusto niyang mabago ang buhay niya or kung gusto niya magstay sa buhay niya kung anong meron siya. May mga tao na gustong mabago yung buhay. So, sila yung taong gumagawa ng paraan para kumita ng pera. Talagang at saka guys yung mga magulang niya guys, silang magkakapatid, may nanay pa sila. So yung nanay niya hindi nila sinusuportahan guys. Hindi nila binibigyan monthly ng pera, monthly pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, hindi. Walang nare-receive yung nanay niya na pera sa mga anak niya. Kasi guys, ang mga anak niya is lahat kasal na. So kasal na sila at may mga anak din sila.
At may mga problema din silang iniisip nila, guys. Yung magulang niya kasi, ang kaibahan sa magulang niya is nung kabataan nila, sobra ang pagtatrabaho nung nanay at tatay niya. So, trabaho ng trabaho sila. So, nung namatay yung tatay niya, may nakukuhang pension yung nanay niya sa tatay niya. So, yung pension ng tatay niya napupunta sa nanay niya kasi buhay pa yung nanay niya. So, ngayon is, yung nanay niya walang problema sa pera kasi may bahay sila, may pera naman yung nanay niya monthly na nare-receive niya sa gobyerno, kaya hindi nila tinutulungan monthly. At tama rin naman yung jowa ko, guys, kasi ang magulang, guys, pag alam nila na nakaka-receive sila monthly ng pera, hindi talaga sila magtatrabaho. Kasi, guys, tama naman yung sinasabi niya. Kasi kung iisipin niyo, kung kayo ang nasa kalagayan na nasa bahay lang kayo pero nakaka-receive kayo ng monthly pera, bakit pa kayo magtatrabaho, diba? Nasa mind yan, nasa utak yan ng tao, guys. At ang pinakamaganda, guys, na is nung kabataan, natuto silang mag-ipon ng pera, natuto silang magpasok ng pera sa bangko. Kaya sa pagtanda nila, huwag na nilang isipin ang mga anak nila, guys. Kasi ang mga anak, guys, is lumalaki yan. So, pag lumaki yan, lumalabas na yan sa bahay, nagtatrabaho na yan, nagkakaroon na yan ng sariling pera, nagkakaroon na ng sariling problema. Pag nagkaroon ng mga anak, yung mga anak ng sarili nilang problema, hindi sila sasabi sa magulang nila. Kaya ang mas maganda sana, guys, sa mga magulang na nung kabataan sana, nag-ipon sana kayo ng pera ninyo, nagpasok sana kayo ng pera ninyo sa bangko para sa pagtandaan ninyo, hindi kayo namumroblema sa buhay ninyo. Kasi, guys, pag tumanda na kayo, malalaki na yung mga anak niyo, kung saan na sila napupunta, kung ano-ano na yung mga trabaho nila, ang maiiwan talaga kayo, mag-asawa talaga kayo. At saka dapat kasi, guys, inisip din natin yung katayuan natin sa pagtanda natin. Kasi may mga ibang tao kasi na hindi nila iniisip yung pagtanda nila. Nakadepende sila sa mga anak nila, guys, na nagtatrabaho sa ibang lugar, ganyan-ganyan. Dumidepende sila sa mga ganyan. Maling isip yan, guys. So, kasi ang tao, kasi kung anong nasa isip nila, gusto nila tama. So, para sa akin, guys, ganun nga. So, yung jowa ko, in-interview ko siya dito, ayun, sagot niya. Kasi, rin naman siya, tatay din naman siya, guys. May anak siya. May anak siyang 4. Yung mga anak niyang 4, may mga sarili-sariling trabaho, may mga asawa, may buhay, may mga anak. At saka ni isang kusing walang binibigay yung mga anak niya sa kanya. So, yung mga anak niya, magaganda ang buhay. Kasi yung pera nila, sa kanila lang, nakakaipon sila. Kahit yung mga anak niya, pag may problema, hindi rin naman sila nagsasabi sa nanay at tatay nila na ganyan, tulungan nyo naman ako, ganyan. Kasi, guys, ang tao, pag dumidepende kayo sa tulong ng ibang tao, hindi kayo mag-grow. Ika nga, yung sa tuwing may problema kayo, mag-aas kayo ng tulong sa ibang tao, ganyan. Pag hindi nyo na-resolbahan ng sarili nyo yan, walang magbabago sa buhay ninyo. So, ayan nga lang, guys, yung pinag-usapan natin. So, sana may natutunan kayo sa aking video. Sana naisip ninyo na wag nating sayangin ang oras at araw na meron tayo. Kasi, guys, hindi naman tayo immortal, machuchuwi din naman tayo balang araw. So, mas maganda na yung mamatay na may pera ka na mas maganda na yung matsugi ka na may pera ka. Kasi, guys, nakakahiya naman yung mamamatay ka na pinag-aambagan pa yung lamay mo, pinag-aambagan pa pa ng mga kapamilya mo, yan, bigay ng pera, ganyan. Mas magandang mamatay ka na lang ng panatag yung utak mo na ganyan. So, kasi, guys, mahirap kasing matsugi. Mahal din yan. Bakit ko nasabi yan, guys? Kasi, magkano ang kabaong? Magkano? Tapos, may place na ba kayo kung saan kayo ililibing? Ang mga poor mindset kasi, guys, ang sinasabi nila, ay, wala lang kayong pakailan kahit mamatay na kami. Tapon nyo na lang kami sa basurahan, okay lang. Alam nyo ba, guys, hindi naman sa atin kasi sa Pilipinas, pag namatay ka ba, kaya ka bang itapon sa basurahan? Yung
pag natsugi kayo, tatapon ka na sa basura, tapos pabayaan ka na. May pulis po tayo. Oras na ginawa yan ng tao, makukulong ka. Kaya wala kang choice, okay? So, mas maganda na mamatay nang may naiipon kang pera kaysa na matay ka na wala kang naiipon na pera. Kaya, ayan ang pinaka dapat na pinagkakaredihan din natin in the future, ika nga. So, ayan lang guys. Sana nagustuhan ninyo yung video ko. Napulutan ng aral. So, sana naiintindihan ng tao na hindi naiintindihan ng mga tao na ang ugali ng isang tao is hindi nakukuha sa basihan ng pagbibigay ng pera. Kasi sa Pilipinas kasi parang mga mata natin puro pera na lang. So, I hope na na-enjoy nyo yung video. Please like, share, and subscribe to my channel. So, for more videos guys, mag-subscribe na kayo sa channel ko para lagi kayong updated sa tuwing nag-upload ako ng video. Bye! Good morning guys, this is me Cheryl and welcome to another day of my vlog. So today guys is magluluto po tayo ng umagahan. So ano bang luluto ko? Baby, I just only make noodles, so more easy. Okay. So, ngayon guys, is magluluto po tayo ng noodles. Ito po yung noodles. Taran. So, luluto natin. Ano bang flavor nito? Pork flavor ata siya guys. So, hindi ko siya mabasa kasi Portuguese siya, hindi siya English. So, magluluto tayo ng... So, kahapon guys, hindi natuloy yung pagpunta namin sa dagat kasi nagka-problema ako. Nasira ang aking kuko. Nakikita nyo naman yan. Ito siya, nasira siya guys. Yung extension niya na ganito na natapyas. So, yung pati yung kuko ko na original na sama. So, hindi siya naayos. Pero yung ibang nails ko naayos siya. So, mga 2 weeks siguro mag-heal na siya. Pag naayos na yung kuko ko, tapos hindi na siya nagdudugo, pwede namang, ano man tawag doon, pwedeng paayos ulit. So, mag-cut tayo ng onion guys. Oras na ba dito? Mamaya pala guys is mag-haul ako ng pinamili namin kahapon. Hindi na ako nakapag-haul kahapon kasi dumating kami alas 6 na ng gabi. Nakakapagod, gusto kong matulog. So, tulog tayo. Mag-haul tayo mamaya. Tapos noon is manonood tayo ng Netflix. So, pag nagluluto ako guys ng noodles is meron siyang sahog pa. Parang Chinese noodles. So, luluto ko na itong buong. So, gayon guys, natapos ng aking noodles. Dito tayo para may lightning. Maganda itsura natin. So, tapos ng aking noodles. Sa umagahan namin is noodles, guys. So, ito siya, guys. So, ang nilagyan ko is tomato with egg, mga onion, yan. Yan. Hi, guys. So, katatapos ko lang maligo, guys. So, ngayon, guys, nasa ibang lugar tayo ngayon. Bale, nandito kami sa opisina kung saan may lahat ng mga ginagawa niyang pagtatrabaho is ginagawa niya rito. So, mag-haul po tayo ng mga pinamili namin kahapon, guys. So, pumili kami sa isang, ito siya. Ang pangalan niya is Boticario. Hindi ko alam. Basta, isa siyang shop kung saan mabibili mo yung mga shampoo, mga beauty products like this. So, ang una nating ilalabas ay
Ang pangit talaga ng kuko ko. Tignan nyo, oh. Nahiblad ako. Kasi itong salon na to, ibang gumawa nito. Kaya, I learn my lesson, guys, na huwag kayong magmamadali, magpaayos ng kuko. Kasi kung ipapaayos nyo sa ibang salon, ang pangit gumawa. Tignan nyo na wala. Pumunta kami sa salon kahapon, so hindi niya inayos to kasi talagang dumugo siya ng bonggang-bongga. So, ngayon is pinagre-rest ko muna yung aking daliri. So, kanina nagsusuklay ako, sumabit yung daliri ko dito. Oh my God, sobrang sakit. So, first na ilalabas natin is shampoo. So, ang pangalan niya is Shine Squad. Hindi talaga ako, guys, makabasa ng Portuguese, guys. Ano siya? Salita nila. Alam mo yung mga product nila dito, walang translator ng English o ng English. So, purong Portuguese talaga siya, guys. So, hindi ko siya mabasa. Basta, nababasa ko lang dito is 24 hours of brightness without whitening the hair. So, isa siyang shampoo. Ewan ko. Shampoo siya. Basta shampoo siya, guys. So, pangalawang lalabas ay pumili siya ng shampoo parehas. Bumili siya ng dalawang shampoo. So, kahapon kasi nasa kabilang side ako ng shop. May tinitignan ako. Tapos, doon siya sa kabilang side ng shop. So, hindi ko alam pinagbibili niya. So, ang pangatlo is conditioner, guys. So, ito yung conditioner niya. Alam niyo yung shampoo niya, ginagamit ko rin sa buhok ko. Ang ganda kaya, guys, mabula siya. Tapos, pag dinry mo yung buhok mo, talagang malambot siya. Hindi ka na kailangan mag-conditioner. Kasi mix na ata yung shampoo na with conditioner. Katapos niyan is shampoo na naman. So, ngayon, guys, ito ata sa kanya kasi may nakalagay dito men. So, means sa kanya to. Sa kanya tong dalawang to. So, shampoo siya, conditioner siya. At siguro sa akin to kasi wala naman for women. So, ito yung shampoo, guys. Shampoo and conditioner. Pareha siya, shampoo and conditioner. So, ito, tapos ito, guys, is ito ang sa kanya, ito ang sa akin. So, hindi ko alam kung ba't bumili siya ng magkaibang separate yung shampoo namin. Kasi ang ginagamit ko naman talaga shampoo, ito yung shampoo niya. Pwede naman sa babae ito eh. Sayang pa tong pera sa pinupili. So, tsaka bumili din siya ng lotion. Body lotion, guys. Ang bango nito. Alam niyo yung shop nila, guys, doon nung mabibili lahat ng mga mababangong mga lotion na So, sarado siya kaya hindi ko siya maamoy. So, isa siyang lotion. Basta lotion siya. Hindi ko siya mabasa. Sorry, guys. Kasi hindi ako marunong mag-Portuguese. So, may binili pa siyang dry jet. Ewan ko kung para saan to, guys. So, para siyang isang spray. Tignan nyo. Body spray ba to? Sa pang shave siguro to. Ewan ko, basta pang shave siya. So, tapos yan is to? Summer season. Live-in protector. Hair protection live-in. Para siyang para siyang conditioner na pagkatapos kung maligo, ilalagay mo siya sa buhok mo. Ida-dry mo siya, tapos mo lang, para siyang cream silk ba? Ganito siya, guys, Tapos, sa tuwing bumibili kami, guys, merong free ng pabango, Ito yung pabango na binibigay nila. Pag bumibili kayo sa shop nila. So, ganito siya. Example lang siya, guys. So, may example sila. Kung nagustuhan mo yung pabango nila, pwede ka lang bumili ng ganitong brand ng perfume nila. So, hindi kami bumibili ng perfume, guys, kasi may company siya for perfume na siya, yung kumpanya niya yung gumagawa ng mga perfume. So, marami ako stock ng perfume dito sa bahay.
So, ito is, ewan ko kung, meron ako nitong isa, ewan ko saan ko nilagay, guys. So, tsaka gusto ko yung bag nila, guys. Ang ganda. Hindi ko itatapon eh. Ang ganda niya, oh. Taran! Ito yung bag niya, guys. So, ang ganda, oh. Hindi ko siya itatapon. Pwede pa siyang magamit. So, ito lang yung mga binili, guys. Kasi naubusan na kami ng shampoo. At bumili lang kami ng mga extra. Pero may shampoo pa kaming ginagamit. So, uubusin muna namin yon bago namin gamitin itong mga pinamili namin. Pagkatapos, bumili ako ng t-shirt. So, bumili ako ng t-shirt ko, guys. Ito siya. Taran! Ooh! Pang ano. Wala lang. Gusto lang bumili ng t-shirt. Ah. Malaki siya eh. Gusto ko yung malalaking t-shirt, guys. Kasi tumataba na ako, guys. Kain ako ng kain. Kaya, alam nyo na. Kailangan natin ng malalaking t-shirt na. So, pagkatapos yan, guys, magkano ba lahat ang nagastos namin dito sa product na to? So, nandito yung bill. Ang mga nagastos is, total price is 184. No, it's total 184, guys. So 184 lahat ng mga nabili. Pagkatapos ng damit ko is total is 61.96 real tong nabili kong damit tsaka mga panty. Kasi buy ano siya, naka-promo siya. So alam niyo na ako, mahilig ako sa mga sale item, guys. Pagkatapos niyan, guys, is may natirang pera kahapon. So, itong mga pera na to, ayaw niya. Mga coins. So, inilalagay ko yung mga pera dito, guys, sa box. So, yan lang, guys. Wala tayong ganap ngayon, guys. Hindi kami lalabas kasi lumabas na kami kahapon. Kaya dito lang kami sa bahay.